Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Within Intramuros, there are several monuments. There are at least 13 monuments that I know. Right in front of the Manila Cathedral is the monument of Charles IV. Siya yung nag-introduce ng vaccine for smallpox during the Spanish time. Sa Port Santiago, merong monumento si Jose Rizal. Doon sa Lyceum ay merong monumento si Jose Laurel. Paglabas niyo ng bakod ng Intramuros, meron sa harap ng National Museum ang Gumbursa. And then, malapit sa Letran, sa harap ng building, ay ang monumento ni Francisca del Espiritu Santo, ang pundadora ng Catalina, Saint Dominican Sisters of Siena. Then there is the monument of Philip II, Father Benavides, Isabel II, Juan Luna, Juan Jose Burgos, Legazpi and Urdaneta, Father Hidalgo, and the president's busts along the wall. Why are there so many monuments inside Intramuros? Because Intramuros is a historical place, and they put up monuments for these people because they are considered great. Sila ay mga bayani, may mga nagawang dakila, hinangaan ng mga tao. Kaya meron silang monumento. Marami sa ating naririto ngayon, palagay ko, hindi ipagpapatayo ng monumento. Unless na magpatayo kayo ng monumento para sa sarili nyo. No? Okay. Pero, let us not be discouraged if no monument will be erected on our behalf. Because in the gospel, Jesus is reminding us that greatness is not found only in monuments. Greatness is not found only in streets named after you. Greatness is found in humility. Para kay Jesus, ang kadakilaan ay naipakikita sa kababaang loob. At yan ang masasalamin natin, mga ginigilig kong kapatid, sa buhay ni Jesus. Pinatunayan niya ang kanyang kababaang loob nung siya'y maging tao. Imagine, He is God, He is in heaven, together with the Father and the Spirit, but He became man. He became man. He subjected Himself to the weakness of human body. Kaya yung katawan niya nasusugatan. Yung katawan niya nakakaranas ng gutom. Yung katawan niya ay nalulungkot. Yung katawan niya ay napapagod. Diyos siya na mayroong katawan na katulad ng katawan ko at katawan niyo. Hindi ba't yan ay isang sukatan ng kababaang loob? Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagiging Diyos, ay ipinakita niya sa kanyang pagpapakababa. Kaya sa mata ng Panginoon, ang kadakilaan ay nasa pagiging katulad ng isang bata. Walang lakas, walang maipagmamalaki, umaasa sa magulang. At ang sabi ni Jesus, maging katulad kayo ng batang ito. Mababang loob. Pero, mga ginigilig kong kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon ay hindi lamang niya ipinakita sa kanyang pagiging mababang loob, ipinakita niya din ito doon sa kwento niya. Sabi niya, kung may 100 tupa at nawawala ang isa,
Hindi ba't hahanapin ng pastol kahit yung nawawalang isang yon? Sapagkat kahit isa, mahalaga. At paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kababaang loob? Sa paghahanap sa mga nawawala. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, "It is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." Namnamin natin yung salitang yon. It is not the will of our heavenly Father that one of us be lost. Ako, kayo, mahalaga sa Ama. At hahanapin niya kahit ang iisang nawawalang tupa, sapagkat ang bawat isa ay mahalaga. That is greatness. To be humble and to be of service to others, looking for the lost. Huwag na kayong mangarap na magkaroon ng monumento. Hindi yun ang mahalaga. Ang pangarapin ninyo, ang pangarapin natin, ay ang maging mababang loob at maging lingkod. Sa mata ni Jesus, kapag ganon, dakila tayo. Amen.